Hi, good afternoon po sa inyong lahat. I'm back again. I hope I can share more knowledge tungkol sa coronavirus once more. Doon po sa mga sumunod sa protocol ko last time at nagkaroon ng magandang effect, I'm really thankful. Ibig sabihin po niyan, effective yung ginagawa natin. Salamat po ng madami. Doon sa mga sumunod po. Doon sa mga hindi pa sumusunod, you try doing it. Para makita nyo po yung difference. Kasi kahit ano pong sabihin ko dito, kung hindi nyo naman po gagawin at hindi nyo susubukan, wala pong mangyayari. Doon po sa mga sumubok at gumaling, yung kanilang ubo at saka mga nararamdaman, that's great. Ibig sabihin, maganda po yung ginagawa natin. And I'm really so happy. Marami pong lumalabas na news na nakaka-alarm. Isa na po dito yung lumabas sa Korea at saka sa China na ni-research ko po maigi kasi hindi ko po gusto na yung balita na ang coronavirus po ay nagre-reinfect uli. Ibig sabihin, yung mga nag-negative before, nagpa-positive po uli ngayon. If this is the case, this is quite alarming. Kasi, hindi po maganda yon. At ang tinitingnan ko po pwede po na sablay po yung test or hindi po exact yung data. Yun po yung tinatawag ko nung nakaraan na false positive or false negative. Kasi karamihan ng sinasabi before is yung pong tinatawag ko na asymptomatic. Yung mga asymptomatic na mga walang nararamdaman. Pero they don't feel anything. Ibig sabihin, hindi sila nilalagnat, hindi sila inuubo, wala silang dryness of the throat. Pero, meron silang virus na sa loob ng katawan. Paano po nangyari yon? Isa lang po ang tinitingnan kong possibility. Possible po na yung mga pasyente na ito, yung load po ng virus na nasa katawan nila by that time, masyado pa pong mababa para po ma-detect nung test. Ibig sabihin, yung coronavirus po na nasa katawan ng pasyente, hindi pa po ganun kataas, kaya wala pa po siyang nararamdaman. Or, masyado pong mababa ang mode detection ng antibody ng katawan natin. Kaya hindi po na-identify na meron ng coronavirus sa katawan natin. At isa lang po ang tinitingnan ko dito. Most probably po, assume lang. Hello po. Pasensya na po uli. Doon po sa mga tumatawag, wag po muna ngayon. After po ng toko, pwede kayong tumawag. Not now. Kasi po napuputol po yung broadcast. Please, if you want to call me later, not now. I'm seeing familiar faces here dito sa aking telephone. Hello po doon sa mga pasyente kong paborito ko na nanonood sa akin. I'm back. Going back to what I was telling you a while ago, yung pong balita na yung mga dating COVID patient na nag-negative before in Korea and in China, tapos nagpa-positive ngayon, is really, really bad. Hindi ko po gusto itong balitang ito. Kaya I tried to do some research. Posible po kasi na, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung pong viral load sa katawan ng pasyente is too low to detect. Kaya, kahit kuhanan po siya ng test, kapag
hindi pa po madedetect yung virus niya sa loob ng katawan niya, ibig sabihin, magne-negative po siya. Kaya nga po, yung first 2 days, ulitin ko po ha, yung first 2 days na nakasalamuha kayo ng may COVID o kaya na-expose kayo, yun po yung pag tinest kayo, it might be possible na negative. Kasi hindi pa po ganon kataas ang viral load sa katawan nyo. Kaya, yung pong sabi ko noong nakaraan, di po ba, ika-4th day, usually doon magmamanifest yung mga symptoms. Tama po ako doon. Kasi alam nyo kung bakit? Sa research na ginawa ng mga scientists, lumalabas po na yung ika-6th day at saka ika-7th day ng pasyente, doon po umaakyat ang viral load. Kaya pag tinest kayo on the 6th day, yun na po yun, magpa-positive kayo. Pero pag itinest kayo ng first at saka second day ng exposure, wala pa po. Kaya lang po, ang delikado po dyan, ibig sabihin, meron na po kayong corona sa katawan, pero negative pa po ang result nyo. And most probably, hindi pa po kayo nakakaramdam ng any signs and symptoms. Kasi usually po, pag first, second day, wala po talaga kayo mararamdaman. Pero, meron na kayong corona sa loob ng katawan nyo. And that's not good. Hindi ko po gusto yon. Kaya lang po ang problema pa rin, kung lalabas ang positive result nyo on the 5th and on the 6th days, usually, ito na po yung day kung saan mataas na po yung viral load at marami na po kayo nararamdaman sa katawan nyo. Kasama na po dito yung difficulty in breathing at saka po dryness of the throat. Nagmamanifest na po dito sa mga araw na to. Kaya kung ako tatanungin nyo, dapat po, mag-ingat po talaga kayo. Kasi yung first 2 days po ng exposure nyo doon sa mga tao na may COVID, di ba sabi ko sa inyo, mababa pa ang viral load? Yun naman po yung niresearch ng mga scientists na kung kailan nakakahawa na po kayo. Hindi ko po maintindihan yung logic. Mababa ang viral load nyo, pero nakakahawa na kayo. Nung niresearch ko, it might be possible. You know why? Kasi, during that time, humahanap na po ng host si Corona kung saan siya lilipat. Eh di ba po ang R0, ibig sabihin, yung reproductive number ng coronavirus is 1:3. Kaya kung 1:3, humahanap na po siya talaga ng lilipatan niya na katawan. Kaya kailangan po, talagang i-oblige niyo yung sarili niyo na mag-mask. Kasi di ba po, sabi ko sa inyo noong nakaraan, ang coronavirus, meron akong tinatawag na super spreader. Katulad po yung nangyari dito sa amin sa Los Baños. Hindi ko po maintindihan kung bakit inallowed ng aming, ng barangay nila, na yung pasyente na namatay of COVID, pinaglamayan pa daw po. What happened? Lahat nung nakipaglamay, nag-positive. Kaya yung number dito sa amin sa Laguna, tumaas, nag-jack up. Hindi ko po maintindihan kung hindi alam ng mga tao na yon na hindi dapat paglamayan ng isang tao na namatay sa COVID. Hindi ko po alam. Kaya lahat po ng mga tao na nando doon, positive. Ang nakakapagtaka pa, sa isang bahay, sa isang pamilya, 7 ang nahawakan. Yung pong lahat ng yon, kinaklasify ko po yon as super spreader. Kaya lahat po yung nahawakan na yon, super spreader po yon. Kaya kung sino man po nakikinig sa akin dyan sa
munisipyo or what, dapat po yung 7 na yon na nahawahan, dapat i-monitor nyo po yon dahil yun ang classified as super spreader. Kasi ang problema po, yung iba walang pakialam. Yung po mga nag-iingat, yung po ang swerte. Yung mga hindi nag-iingat, malas. Tapos po, yung mga yon dapat maagapan po yon. Yung 7 na yon na nag-positive. Hindi ko man po sila nakikita, pero I'm definitely sure na classified sila sa akin as super spreader. Kasi kung 2 days lang ang pinaglamayan yon, tapos ganun kagad ang number ng nahawahan na nag-positive, yung pong namatay, palagay ko, super spreader. Tapos po, yung mga nakipaglamay, classified na ngayon as super spreader. Tapos po, doon sa may mga naapektuhan na po, I mean, positive na kayo. Let's try to be responsible. Kasi yung pong mga nasa bahay, katulad ko, kasama po ako sa lockdown, hindi po ako lumalabas. Dapat po maging responsible po kayo. Kasi hindi po matatapos tong problema natin hanggat hindi po nagkakaroon ng discipline ang bawat isa. Kasi yung pong mga tao na nasa bahay, nag-iingat. Yun naman pong nasa labas, walang pag-iingat. Alam nyo kung ako lang ang tatanungin at i-request ko kay Corona na lahat ng nasa labas na wala namang ginagawa, yun ang puntahan para matuto ng leksyon. Hindi po ako galit. Kaya lang po ako naging pasyente ko yon. Naku, malilintikan talaga sa akin. Okay. Going back doon po sa Corona, I don't want to delve so much on that. Kasi ayoko pong magalit. Ayoko pong pumangit. Meron pong 2 klase ng test na ginagawa ngayon sa atin. Yung pong RT-PCR. Tapos po yung antibody testing at saka po yung rapid test. Yung rapid test po, usually piniprick po yon. Yung RT-PCR po, yun yung kinukuha sa ilong at saka po sa bibig na sinaswab. Kung ako ang tatanungin, between the two, mas gusto ko po yung sinaswab at saka yung kinukuha dito sa bibig at saka sa ilong. Kasi mas reliable po sa akin. Kaya lang po, kailangan nating malaman para mapabilis po yung test para mas marami pong magamot tayo na tao. Na kung sino man po yung positive, ma-confine para maihiwalay po sa general population. Kasi isang tao lang po ang mag-positive at maging super spreader para po yung kabuti. Dadami ng dadami. Tapos kawawa naman po yung may mga taong may sakit na talaga, underlying na before, mahina ang katawan. Mahina ang immune system. Lahat tayo, mahina ang immune system. Nilalahat ko po yan. Kasi sa panahon ngayon, lahat po ng pasyente na na-encounter ko, sabi ko sa inyo way back before, lahat po acidic. Kasi lahat po yan, kumakain ng bawal. Hindi po umiinom ng tubig na madami, hindi po natutulog ng 8 hours to 6 hours to 8 hours. Hindi rin po nagre-rest. Parati pong stress. Those factors are affecting the immune system. Sabi ko nga sa inyo, dapat yung work nyo, dapat isang araw, may pahinga kayo. Hindi yung matutulog kayo, nandiyan pa rin po sa tabi nyo yung gagawin yung trabaho. Kasi once na ganun ang ginawa yung style, hindi po kayo makakapag-rest. Hindi po magre-regenerate ang cells nyo, definitely. Kasi once na nakikita nyo po yung trabaho na tatapusin nyo, subconsciously nagre-register sa brain nyo na you have to do something to finish something. And that's bad. Kasi maaapektuhan po yung inyong immune system. Pero I'm happy kasi right now, dumadami na po ang testing. Marami na po ang nase-separate na may mga
na nai-infect, natutuwa po ako dito. Kasi kung ganito ng ganito mangyayari, at least, makokontrol po natin o mapaplate natin yung line. Pinag-aralan ko po yung, di ba noong nakaraan sabi ko sa inyo, lahat po ng mabilis tamaan yung mga diabetic, high blood, at saka may mga sakit sa puso. Alam nyo ba kung bakit marami ang namamatay sa US? It's because malalaki po sila and karamihan sa kanila may diferensya sa puso. Pansinin nyo po lahat ng mga COVID patient na maalam. Tingnan nyo po yung mga picture nila. Karamihan po sa kanila, overweight. Nung niresearch ko po ang ACE inhibitor, drugs, I was really so surprised. Kasi, ang isang side effect po niya ay nagpapaubo po siya. Kung ang isang side effect ng ACE inhibitors is magpaubo, yun po ang pine-prevent ko pag may corona. Kasi once po na umuubo kayo, ibig sabihin something is wrong dito sa lalamunan nyo or sa lungs nyo. Kaya lang po, hindi ko nga maintindihan ng logic kung bakit binibigay ng mga medical doctor. Nung ni-research ko po, lumalabas na ang purpose niya is i-dilate po yung mga ugat. Ibig sabihin, niluluwagan niya yung mga ugat. Maganda po yon. Lalo na po sa may mga problema sa puso. Maganda po yon. Kaya lang, di ba sabi ko sa inyo noong nakaraan, ang hindi ko gusto sa synthetic, gagamutin niya ang isa, pero titirahin niya naman yung isa. Or, magkakaroon siya ng end result doon sa isa pang organs. And that is what is happening right now. Alam niyo ba na, sinabi ko sa inyo noong nakaraan, lahat ng umiinom ng ACE inhibitors drugs, katulad ng lahat nag-e-end sa Pril, at saka yung BRB, yung nagtatapos sa TAN, lahat sila naglalagay ng mas maraming pintuan para kay corona. Kaya nga yung mga may high blood at saka may sakit sa puso, yun po ang tinatamaan at namamatay. Kasi, kapag pumasok po si corona dun sa kanyang receptor, which is the ACE2 receptor, papasok po si corona sa loob at gagamitin niya po yung RNA ng cells natin para makapag-produce po siya ng panibagong corona. At pag nagamit niya na po lahat yun doon sa cells, mamamatay po ang cells. Kaya lalo po kayo nagkakasakit. And that's very, very bad. Hindi ko po gusto yon. Kaya nung ni-research ko ang epekto ng ACE inhibitors, nagulat ako. Yung epekto niya na nagdadilate is good. Pero yung epekto niya na nagke-create siya ng maraming doorway para kay corona, not good. Kaya nga sabi ko nga, dapat talaga yung mga hypertensive, may mga fatty liver, may mga sakit sa puso, just stay at home. Huwag kayong lumabas hanggat hindi na awawala si corona. Kasi hahanapin talaga niya kayo. Definitely. Kasi sa nakita ko, kasi lahat po ng COVID patient na ipinopost nila sa Facebook, pinag-aaralan ko po yung facial analysis. At lahat po sila, karamihan, they gain weight. Malalaki po sila. Pero may isa pong incident na nagulat ako. Athletic po yung pasyente. Vegetarian pa siya. Pero, tinamaan siya ng corona. That's amazing. Paano nangyari yun, Doc? I do my own research and I was really surprised. Alam niyo kung bakit? Lahat po ng athlete, they tend to exercise a lot. At kapag gumagamit po kayo ng energy, yung pong oxygen level sa katawan natin, bumababa. Pag bumababa po ang oxygen level sa katawan natin, ito po yung gustong-gusto ni corona. Kaya nga, sabi ko nga, I don't know if corona is kaparis din ni cancer cell. Kasi alam nyo ba na ang cancer cell, nabubuhay siya sa environment na walang oxygen.
Nagtatribe siya doon. Buhay na buhay si cancer cell kapag ang environment ay walang oxygen. And that's bad. Paano nangyari yung ganon? Kaya kita nyo yung athlete, tinamaan siya. 2 weeks siyang confined. Pero ang maganda lang, since athletic nga siya, maganda rin ang kinakain niya, puro vegetables lahat, mas madali siyang nakabalik sa dating lakas ng katawan niya. At saka hindi matindi ang manifestation. Ibig sabihin, hindi grabe ang nararamdaman niya. Alam niyo ba na kapag kayo ay tinamaan ni corona at kayo ay merong sakit sa puso, may sakit sa kidney, may cancer kayo, my God! Parang ino-open niya lahat ng sakit. And you know what will happen? Surely you will die. Kaya nga sabi ko nga si corona mas matindi kaysa kay cancer. Si cancer, basta't hindi ka lang kumain ng bawal, hindi ka matotodas kagad. Pero si corona, within 2 days, my gosh, 2 days to 5 days, ang pasyente patay. You know why? Because ang tinitarget niya sa katawan natin is the oxygen. Tinatanggal niya yung oxygen sa katawan natin. Kaya kita niyo sa US, nagpapalabas ng maraming ventilators. Dahil doon. Kasi po, hindi po nakakahinga yung mga pasyente. And if you can watch patient na may COVID, makapapansin nyo, para silang nalulunod. Kasi there's not enough oxygen in the system. At itong environment na ito, ang gustong-gusto po ni corona. Kaya kung ako tatanungin nyo, sa totoo lang, dapat po talaga back to basic lahat ng tao. Kumain kayo ng gulay, kumain kayo ng prutas, uminom kayo na madami. Kasi pag marami po kayong tubig sa katawan nyo, maganda po yon. Noon ko pa yan sinasabi sa inyo, you have to drink at least 3 to 4 liters of water a day. Tsaka pansinin nyo ha, bibigyan ko kayo ng specific example. Lahat po ng diabetic, nagkakaroon ng dryness of the throat. Of the mouth, I mean. Alam nyo ba na pag nagda-dry ang mouth nyo, isa rin po yon sa gustong-gustong pasukan ni corona. Di ba nung nakaraan sinabi ko sa inyo, 3 pinapasukan ni corona, yung mata nyo, yung ilong nyo, at saka yung bibig nyo. Kaya nga noon ko pa sinasabi sa inyo, kailangan uminom kayo ng tubig at try to drink slowly. Huwag kayong uminom na para kayong hinahabol ng 7 demonyo. Kasi ang purpose ko po, kaya ko kayo pinaiinom ng slowly, it's because I want you to produce saliva enzyme. Yung enzyme po na yon, malaki po ang ginagawang factor nun para hindi po makapenetrate agad sa inyo si corona. Ngayon, doon po sa hindi naniniwala, it's up to you. It's okay with me. Wala pong problema doon. Doon sa mga nakikinig sa akin, you do it. Gusto nyong umano, you do it. Tapos, isa pa pong hindi ko gusto na epekto ng corona, may lumalabas po ngayong mga article na naaapektuhan po ang kulay ng balat ng pasyente na nagkakaroon ng severe COVID symptoms. 2 pong doktor sa China, ang kulay is kaparis ng kulay natin. Nung gumaling po sila, you know what happened? Naging para silang mga negro. When I do my research, I found out na it might be possible. You know why? Kasi yung mga pinaiinom na gamot. Tandaan nyo, di ba sabi ko sa inyo? Lahat ng liquid, pinifilter ng kidney. Lahat ng solid, pinifilter ng liver. Lahat po ng iniinom natin, kinakain natin, pinifilter po yan ng organs natin. And you know what? That's really possible. Na umitim yung pasyente. It's because naapektuhan po ang liver. Alam nyo ba na ang pagputi ng isang tao is connected with the liver? Kung ano po yung kulay ng balat nyo dito,
Yan po dapat ang kulay nyo. Hindi po pwede na maitim po ito tapos magiging maputi kayo. Kung ano po yung kulay nito, yan po ang kulay nyo dapat. Kaya nga, even before, I don't advise my patient to take glutathione. Alam nyo kung bakit? Kasi ang glutathione po, pinuproduce ng liver. Kung gusto nyong pumuti, pero wag lang kung kasing puti ko. Dahil my mom is really maputi. Dapat po, ang i-enhance nyo is the liver. Kaya lang ang problema, there are several people, especially before, na nagpapa-inject po para daw pumuti. Kung ano po ang kulay nito, yun po ang magiging kulay nyo. Ma-enhance lang po yan. Pero hindi nyo pwede pong sabihin sa akin na kapag maitim tong ganito nyo, magiging maputi na po kayo. No! Kasi po, ang liver po ang responsible dyan. Kaya doon sa mga nagpapa-inject ng glutathione and then umiinom ng glutathione, stop! Meron po akong isang pasyente before sa Tarlac. Banidosang-banidosa ho siya. Maputi na siya pero gusto niya pa rin pumuti. Kaya nagpa-inject siya ng glutathione. You know what happened? That was 1990s. Imagine niyo, naging para siyang nagpa-patch. Maitim, maputi, maitim, maputi. Sabi niya nga sa akin, Dok, bakit nagkaganito? Ba't akong tatanungin mo? Di tanungin mo yung doktor na nag-inject sa'yo para siya magpaliwanag sa'yo kung ba't nangyari yan. Kasi sa totoo lang, minsan ang tao walang contentment. Maraming pinababago. Sa akin ho, kung ano yung pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, makontento kayo. Hindi yung katakot-takot ang ginagawa niyong pagpapa-enhance na in the long run, kayo rin po ang maaapektuhan. Kasi sa totoo lang po, yung mga sinabi ko 10 years ago, nagkakatotoo na ngayon. And I'm just too afraid. Kasi, who knows? Sana kung mabubuhay pa ako ng 100 years and I can give this kind of talks, maganda. Kasi lahat po ng pasyente gusto pong maging healthy. Pero ang problema, ayaw naman pong gumawa ng paraan kung paano maging healthy. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Ang sunlight is the best source of vitamin D3. Doon sa mga nagpapaaraw na, salamat po. Doon sa mga hindi pa rin nagpapaaraw, it's okay. Wala naman pong problema. Hindi naman po akong sisingilin eh. Kayo po akong sisingilin, hindi ako. If you want to be healthy, kung alam yung totoo yung sinasabi ko, then do it. Doon sa hindi naman po naniniwala sa sinasabi ko, then you can stop this video. You don't have to listen to me. Kasi sa totoo lang po, I'm sharing all these things to you, to all of you, kasi gusto ko pong makaligtas ng buhay. And I'm really so happy kasi last week, marami po akong natanggap na pasasalamat coming from the people na nakinig sa akin at naturuan ko. Kasi masarap pong pakinggan na pinasasalamatan kayo ng tao dahil meron kayong nagawang mabuti para sa kanila. Hindi po matutumbasan ng pera yon. At pinasasalamatan ko po ang Panginoon at binibigyan po ako ng ganitong knowledge. May lumabas din pong study na marami nagtatanong na pasyente sa akin, Dok, bakit mas maraming lalaki ang naaapektuhan ng COVID kumpara sa mga babae? Niresearch ko din po ito and I found out na ang mga lalaki po, mas malakas po silang uminom at saka manigarilyo kumpara sa babae. Pero doon po sa mga umiinom at naninigarilyo, you try to stop it now. Kasi di ba sabi ko sa inyo noong nakaraan, ang hinahanap ni Corona is yung may mga fatty liver. Kasi once na may fatty liver kayo, tiyak may diferensya kayo sa puso. Yun na po ang dahilan kung bakit maraming namamatay sa US. Huwag na po kayong sumunod doon. Baguhin nyo na po yung kinakain nyo ngayon pa lang. Doon po sa mga mahilig kumain ng karne, ever since nag-start po ako ng practice ko, sinasabi ko, pwede po kayong kumain
kapri-kapraso lang. Konti-konti lang. Kasi minimal of everything is okay. But too much of everything is bad. Kasi tandaan nyo ha, lahat ng karne, wala pong fiber yan. Kung meron na pong karne na may fiber, sabihin nyo sa akin, kakain ako ng karne. Pero lahat po ng karne, walang fiber. At alam nyo po ba na ang pork bago ma-fully digest, 12 days. Ang beef tsaka ang seafoods bago ma-fully digest, 14 days. Kung ganun katagal nyo bago ma-digest yung mga kinakain nyo, sasamahan nyo pa po ng mga pagkain na galing sa fast food. Lalo na po ang tinapay. Kasi noon pa po sinasabi, lahat po ng pasyente ko na nakaprogram, alam nila yan. They're not allowed to eat and drink coffee. They're not allowed to eat bread and drink coffee. Bawal po yan. Kaya doon po sa mga makikinig sa akin na gusto mag-program, marami po kayong isa-sacrifice. Pero kaya lang po, matuturuan ko po yung gut nyo kung anong dapat kainin. Kasi during the program, pag kumain po kayo ng bawal, isusuka nyo. Kasi nagkakaroon na po ng brain intelligence yung gut nyo. Kaya lahat po ng bawal na kakainin nyo, isusuka nyo. Kaya doon po sa mga pasyente na they love to eat yung mga karne, pwede naman po match size. Pero make sure na meron kayong gulay or meron kayong prutas. Kasi lahat po ng pasyente ngayon talaga sinasabi ko, your immune system is compromised. Kasi can you imagine, lahat ng scientist sa buong mundo, nagkukumahog, maghanap ng gamot para sa corona. Pero unfortunately, they cannot do it. You know why? Yung sinasabi nilang plasma, nakukuhanin doon yung vaccine, hindi pa rin nila magawa eh. Alam nyo kung bakit? Kasi, iba't iba ang host, iba't iba din ang reaksyon. Hindi ka parehas nung dati na lahat tayo malalakas ang immune system natin, kaya isa lang ang reaksyon, kaya nakakuha sila ng panggamot para sa virus. Katulad po yung influenza virus ng 17-18 yata yon. Eh isipin nyo ngayon, yung corona po, it's a different kind of virus. Isipin nyo, tinalo niya si cancer. Ang cancer patient, umaabot pa ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pero si corona, pag tinamaan ka, in just a matter of 2 to 5 days or 1 week, patay ang pasyente. At yung mga nagko-complain na grabe ang body pains, na para daw pong binubugbog ng todo-todo, that's but natural. Alam nyo kung bakit? Nagre-react yung antibody nyo, kaya lang yung inyong immune system is overwhelmed. Mahinang-mahina po siya, wala siyang magawa. Kaya make sure na yung sinasabi ko sa inyo na magpaaraw kayo sa umaga, magmumog kayo ng may asin, uminom kayo ng apple cider vinegar. Gawin nyo po yon. Tapos po, do some exercise. You do at least 15 to 30 minutes exercise a day, it's good. Ako, I'm doing the 5-mile walk fast every day. I'm already 56 pero ginagawa ko yon. Kasi gusto ko pa pong mabuhay. And I wanted to help more people. Doon po sa ayaw ng mabuhay, then, you just sit and wait for it. Yun ang sinasabi ko parati sa mga pasyente ko. Kasi tandaan nyo hindi nyo pwedeng bilhin ng health. Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na babayaran nyo isang tao ng 1 milyon para bilhin yung health niya. You cannot do that. Kayo dapat ang gagawa niya kasi katawan nyo yan eh. Kita nyo nga yung sinasabi ko noong pa, sinasabi ko na I don't believe in organ replacement. Karamihan sa US na namamatay, niresearch ko din po. Saan ba pinakamarami ang may mga organ replacement? Heart replacement, kidney replacement, liver replacement. Sa US, kasi their technology is so high. Pero kita nyo ngayon, ano nangyayari?
ang dami din ang namamatay sa kanila. Hindi sila maligtas ng technology. Kasi alam nyo kung bakit? I think ang Panginoon na ang gumagalaw ngayon. Walang ibang powerful. Hindi powerful ang Amerika. Isa lang ang powerful, ang Panginoon. Kasi walang maimbento eh. Isipin nyo, katakot-takot na ang utak na gumagana. Para lang maimbento yung vaccine na yan at yung gamot para sa COVID. Pero nothing happens. Alam nyo kung bakit? Hindi pa ina-allowed ng Panginoon. Kasi, we should learn our lessons from this experience. Kasi kung di tayo matututo ng leksyon, hindi natin malalaman eh. Sa totoo lang, maraming tao ang namamatay. And hindi ako natutuwa doon. Kaya lang, sabi ko nga, if this is God's will, para turuan ng leksyon yung mga tao, masakit man. So be it. Na wala naman tayong karapatan tumanggi. Sabi ko nga, kahit gaano pa kalaki ang pera mo sa panahon ngayon, kapag tinamaan ka ng COVID, hindi ka pwedeng iligtas ng milyones mo. Believe me, sa 26 years ko, wala pa po akong nakitang pasyente kong mayaman na nailigtas ng pera niya dahil sa tigas ng ulo niya. Hindi niyo pwede ipagmalaki sa akin na marami kayong milyones na maliligtas kayo. No! Kapag pumitik ang Panginoon at kumumpas ang Panginoon, isa lang yan. Either patay ka or buhay ka. Kaya nga sabi ko nga, in this time, dapat ang tao matutong magpasalamat sa Diyos sa araw-araw. Isipin nyo ha, lahat kayo na nakikinig sa akin ngayon, can you imagine? Buhay kayo, it's because it's God's will. Kasi kung hindi kayo in-extend ng Panginoon, ako hindi in-extend ng Panginoon, hindi ako pwede magsalita dito sa inyo ngayon. Wala na, tapos na ang kwento ko. Pero since ine-extend ako ng Panginoon, ibig sabihin, meron pa akong papel na gagampanan. Hello po. Doon po sa mga nagtatanong kung i-stop yung gamot nila na iniinom, no. Hanggat hindi po kayo nakakapag-usap sa doktor nyo, huwag nyo pong i-stop. Hanggat hindi po kayo nakakakuha ng replacement para po doon sa gamot na yan. Kasi, yung sinasabi ko po sa inyong ACE inhibitors, meron din po siyang nagagawang mabuti kasi dinadilate niya eh. Niluluwagan niya. Kaya lang, in the case ng coronavirus, ang problema is, isa siya sa gumagawa ng maraming pintuan para kay corona. And that's really, really bad. Kasi sa totoo lang, itong virus na to, kung titingnan ko, napakasimple niya lang eh. Pero, habang tumatagal, lalo ako na-amaze sa kanya. Kasi sa totoo lang po, walang magawa yung mga ventilator, yung mga intubation. Wala po eh. Kasi sabi nga po ng isang doktor sa New York, first time niya daw po nakakita ng ganitong pangyayari. Na yung ginagawa nila, hindi tumatalab sa pasyente. Eh sabi ko nga, paano tatalab kung hindi ginaguide ng Panginoon? Kasi masyado ng advance ang lahat ng bagay ngayon. Ngayon sa pangyayari na to, maraming binago ang Panginoon. Pati yung faith ng bawat isa sa atin. I think, ibinalik ng Panginoon. Kasi wala na tayong inisip, kundi puro pagkita ng pera, puro pagpapasarap. Hindi na natin nare-recognize na humihinga tayo dahil sa Panginoon. Buhay tayo dahil sa Panginoon. Yung mga simpleng bagay na yan, nakakalimutan natin. Pero at this point of time, lahat tayo nakatago. Lahat tayo nasa bahay natin. Isa lang ibig sabihin nun. Wala naman tayo ibang tatakbuhan kundi ang Panginoon eh. Let's try to do our best na bumalik sa Panginoon.
Kasi sa totoo lang po, in my entire 26 years, marami na pong himalang ginawa ang Panginoon. May mga pasyente akong tinatanggihan na hindi ko kayang gamutin. Pero pag gumalaw ang Panginoon at ginamit ako, nabubuhay ang pasyente. At isa yun sa pinaniniwalaan ko. Ibig sabihin, very powerful ang Panginoon. Kaya sa nangyayari sa atin ngayon, okay, lahat tayo takot. Pero, kapag lahat ng takot nyo, pinaubayan nyo sa Panginoon, everything will fade out. Kasi, malakas ang loob natin dahil nandiyan dyan ang Panginoon sa tabi natin. May mga research na lumalabas po ngayon na sa US na yung weather daw po might help para mag-subside na si Corona. I hope this is true. Sana po totoo itong mga research na lumalabas ngayon. Coming from the US and in UK. Kasi marami na po talagang apektado. Gusto ko po sana kayong turuan kung paano gagawin nyo to increase your immune system. Kasi sa totoo lang po, lahat ng scientist, isa lang ang nire-recommend nila. Kailangan lumakas ang immune system ng tao para malabanan ang virus. Kasi sa totoo lang po, kung ang immune system natin, just like before, wala po tayong problemang ganito. Hindi po tayo magkakaroon ng libu-libong patay. Kaya lang po ang problema, our immune system is down. Wala pa po akong nakitang sinusubaybayan kong magagaling na mga researcher na sinabi na ang solusyon is the vaccine and the medicine. At the end of the day, ang sinasabi pa rin po nila is kailangan palakasin ang immune system ng tao para labanan ang virus. Kasi in the next years to come, baka mag-mutate na naman po ng different ang virus na corona. Paano po natin lalabanan kung hindi malakas ang immune system natin? Dapat po, palakasin nyo ang immune system ninyo. At isa sa nakikita ko, is yung sinasabi ko nga sa inyo na dapat matuto kayong magpainit sa araw. Kasi pansinin nyo, lahat po ng heavily affected, yung pong lugar na hindi masyado ang sikat ng araw at saka malamig. Kasi pansinin nyo, dito sa Pilipinas, oo, palagay ko kasi madamit sa atin. You know why? Matigas ang ulo. Yung discipline hindi ma-impose. Kung pwede nga alam pong sabihin kay Corona na yung mga matitigas ang ulo, yan ang puntahan. Kaya alam po, hindi ko naman pwedeng gawin. Okay. Seriously speaking, may research po silang ginawa sa US na I was amazed kasi kinonfine po nila yung mga pasyente sa isang lugar na maraming mga puno. And then, they found out na kapag maraming mga puno, and then, yung sabi ko nga sa inyo, naririnig nyo, tunog ng ibon, lagaslas ng tubig, huni ng hangin, tunog ng nature, you know what? Nag-increase ang kanilang immune system. Way back before, pinag-aaralan ko na po ito. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, kapag para ma-relax kayo, ang pakikinggan niyo po is tunog ng nature.
Kung magagawa nyo pong makinig sa tunog ng nature, that's one way of increasing your immune system. And then, baguhin nyo po yung kinakain nyo, 360 degrees. Yung ibang pasyente ko sinasabi sa akin, Doc, hindi na kami pwedeng kumain ng dating kinakain namin. Pwede pa rin naman po. Once a week, yun yung tinatawag ko na cheat day. Pero hindi po kayo po pwedeng kumain everyday ng bawal. Kasi that's the reason why nagiging acidic ang system nyo. And then, try to rest. Kasi ang katawan naman po natin nagsisignal na actually. Kapag ang katawan nyo po ay nakakaramdam na po ng pagod, alam nyo kung paano nyo malalaman? Kapag pagod na pagod kayo at hindi kayo makatulog, nagsisignal na yung katawan nyo na kailangan nyo nang baguhin yung ginagawa nyo. Kasi hindi na normal. Kaya lang there are people na ganun pa rin po ang ginagawa. Iuuwi lahat ng trabaho sa bahay, pero hindi naman po matatapos. Titingnan lang po, pero hindi naman natatapos. Kaya nga lahat po ng pasyente ko na ginagamot ko way back before, sinasabi ko po, lalo na pag pinabababa ko ang BP, ang sinasabi ko po, iwanan nyo lahat ng trabaho nyo sa office. Huwag nyo pong dalhin sa bahay nyo. Don't pretend na kaya nyo tapusin. Kasi subconsciously, kapag nakikita nyo po yung tatapusin nyo, nagre-registered sa brain nyo, alam nyo kung ano nire-registered? Magka-cramming na naman po kayo. Pag nag-cramming kayo, isang way po yon kung bakit po humihina ang immune system nyo. Kasi pagdating nyo po sa bahay, dapat you should relax. Dapat wala po kayong iniisip na kahit ano. Kasi if you can sleep deep, na nananaginip kayo, that's the only time na nagre-regenerate ang cells nyo. Pero kapag hindi po kayo nananaginip, at alam nyo pa po kung ano yung nangyayari sa kabuuan ng bahay nyo, sad to say, hindi kayo tulog. Gising po kayo. And that's very bad. You know why? Kapag ganyan ang system nyo, nararatel po yan. Natataranta siya, nalilito siya. Hindi niya alam kung araw pa o gabi na. And that's the case of those patients of mine na may mga cancer. Kaya binabago ko po yung ginagawa ng mga pasyente ko na may mga CA. Kasi ang lahat po ng pasyente na may CA, dapat po relax kayo. Kasi kapag hindi kayo relax, ang system niya po nagpo-produce ng free radicals. Yung free radicals na yon, it's very bad for the body. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, hindi po masama ang ngumiti. Pero wag lang po kayong tatawa mag-isa. In the morning, kapag nag-i-start up na po ang organs nyo, dapat po matuto kayong ngumiti. Kasi kapag ngumingiti kayo, tumatawa kayo, nagpo-produce po kayo ng antioxidant. And antioxidant is very good for the body. Kasi isa po yan sa nagpapabata sa atin. Nagpapaganda ng balat natin. At saka, nag-i-increase ng oxygen papunta sa brain. Kasi tingnan nyo yung mga pasyente na masyado ng pagod na pagod. Nagkakaroon sila ng brain fog. At kapag nagkakaroon po ng brain fog ang pasyente, doon na po nag-i-start tumubo yung mga bukol. Eh, yung mga bukol po na yan, hindi ko po gusto yan. Kasi, kapag ang bukol hindi lumalaki, that's okay pa. Pero kapag ang bukol tumitigas, lumalaki, that's bad. Kasi ibig sabihin yan, nag-iiba na ang mutation ng cells. It's possible na nagiging cancer na yan. Kasi katulad ng sinasabi ko sa mga pasyente ko before, hindi po lahat ng bukol ay cancerous. Sa pinag-aralan ko. Kaya nga po, hindi ako nagre-recommend ng radiation, hindi ako nagre-recommend ng chemotherapy. Parating sinasabi ko, the natural way to do it. Kasi pag okay po ang takbo ng katawan nyo, wala po kayong mararamdaman na pain. Tandaan nyo yan ha, pag okay ang takbo ng katawan nyo,
wala kayong mararamdaman na pain. Pero kapag hindi okay ang takbo ng katawan nyo, definitely may pain kayo. At kapag may pain kayo, anong gagawin nyo? Iinom kayo ng pain reliever, right? Hindi dapat ganon. And pain reliever affects the kidney and the liver. Kaya dapat, kapag may pain kayo, nagsisignal na yung body nyo sa inyo ng ganon, tingnan nyo na kung anong kinakain nyo, tingnan nyo na kung anong ginagawa nyo. Kasi, doon po sa kinakain nyo at sa ginagawa nyo, doon po nanggagaling ang problema. Kasi pag hindi nyo binago yung kinakain nyo at saka yung ginagawa nyo, definitely, it will get worse. At sinasabi ko yan sa mga pasyente ko, ang sakit po nagsasanga-sanga. Kaya nga ako, I always try to cure the root cause, not the symptoms. Kasi pag hindi ganun ang ginawa nyo, wala po mangyayari. Magme-maintain na lang po kayo, nagme-maintain ng gamot. Kaya nga po, sinasabi, kailangan nyo mag-maintain ng gamot for life. Yun yung tinatawag ko na maintenance. And I don't believe in maintenance. Di po ako naniniwala doon. Kasi pag inayos nyo kinakain nyo, inayos nyo kung anong ginagawa nyo, your system will be okay, wala kayong kailangang maintenance. Kaya lang kailangan nyong malaman kung ano ang binibigay, yung mga byproduct ng lahat ng kinakain nyo, para maiwasan nyo kung ano magiging problema nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng tao ngayon, dapat baguhin lahat ng ginagawa nila. Kasi within the next 10 years, 20 years, hindi ko babaguhin sinabi ko, within the next 10 to 20 years, baka may lumabas na naman pong panibagong virus or panibagong bacteria na magwa-wipe out na. And that's bad. Kasi sa totoo lang po, lahat ng mga nakita ko na pinaiinom sa pasyente, sad to say, may side effect. Kita nyo po yung ginamot ko na PUI? Wala po akong ginamit doon na plasma. Wala po akong ginamit doon na incubator. Wala po akong ginamit na ventilator. Ginamit ko po all natural. Kasi sabi ko naman sa inyo noong nakaraan ang pagkakagawa ng Panginoon sa katawan natin is very good. Maganda po talaga. Lahat ng bagay sa katawan natin, loob at labas may purpose. Kaya lang po hindi nakikita nung iba. Kaya parati pa rin pinipilit nila yung gamot. Kaya lang sa totoo lang po, nung panahon kani-kanina, hindi naman ganito katindi kapag nagkakaroon ng epidemic. Pero ngayon, grabe. Imagine niyo, US hindi makagawa ng gamot. Gumagawa sila ng gamot. Yung mga tinetesting nilang gamot, I found out sa mga research na ginagawa na marami ang namamatay. Kasi ang explanation ko po ganito. Hindi po pare-parehos ang metabolism ng bawat isa sa atin. Kaya it's possible na ang epekto sa isa ay hindi magiging parehas din sa isa. Ulitin ko po ha, hindi parehas lang magiging epekto kay Pedro nung gamot na ininom ni Petra. Kasi iba-iba po ang metabolism ng bawat isa. Depende nga po, sabi ko sa inyo, sa kinakain nyo or doon sa ginagawa nyong activity. The lesser your stress, the better for the system. The healthier food you eat, the better for the system. Lahat po ng tao na hindi nakakaramdam masyado ng gutom, yun po ang classified sa akin sa alkaline. Pero lahat po ng tao na miyat-miya nagugutom, they are all acidic. Kasi ang problema po kasi natin, ang Pilipino, miyat-miya kumakain. Walang kabusugan. Lalo na po doon sa mahilig sa matamis. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng diabetic, pag sinabi sa akin na konti lang kinain, hindi ako naniniwala.
Hindi po pwedeng tumaas ang sugar ng isang pasyente kung wala po siyang kinakain na matamis. Kaya nga po dun sa research na ginawa ng mga scientists, alam nyo, lumalabas na gustong-gusto ni Corona yung environment na acidic. And magiging acidic lang ang katawan mo if you're eating so much of those sweets. Sa US, ang daming matatamis. They love to eat bread. Kaya lang po ang problema, ngayon apektado sila. Ilang pong libo na ang namamatay. Kumpara mo sa Pilipinas, hindi pa tayo maabot ng 10,000. I think nasa 7,000 tayo ngayon. Pero wag na po nating paabutin pa doon. Kasi hindi naman tayo katulad ng US na marami pong pera na ilalabas para isuporta dun sa mga tao. Sa Pilipinas po, kakapraso lang ang pera natin. Hindi po ganun kadami. Kaya doon po sa matitigas ang ulo, wag na po kayo mandamay. Kung gusto nyo pong harapin si Corona at matodas kayo, then do it. Wag na po kayo mandamay. Okay. Bago ako magalit na naman. Kung magagawa niyo po, once in a week, dapat pumunta kayo sa isang lugar na solemn. Na wala kayong maririnig kundi tunog ng ibon, lagaslas, nature. You try to go to those places. Alam nyo, it will help enhance your immune system. Kasi alam nyo ba na kapag calm na calm yung katawan nyo, nagre-release kayo ng toxic sa katawan nyo. Bibigyan ko kayo ng typical example. Kapag nagpapamassage kayo, at pagkatapos ng massage, naihi kayo o napadumi kayo, that's a good sign to me. You know why? Ibig sabihin, through massage, nailabas nyo yung toxic sa katawan nyo. And that's really good. Kasi yung mga tao ngayon, ang pinupuntahan, mall. Yung nakikinig na masyadong maiingay na tunog. I hate that. Kasi alam nyo ba na pag pinakikinggan nyo yung tunog ng wala kayo naiintindihan, that's bad for the body. Nalilito ang cells. Nag-talk po ako niyan way back before. Kaya nga sinasabi ko yung pong pakikinig natin sa music ng nature is really, really good. Subukan nyo pong sa bahay nyo, maglagay po kayo ng music ng nature. Tunog ng ibon, lagaslas ng tubig, huni ng bamboo. Those are nature. You will feel relaxed. Subukan nyo po yon. Or, yung isang ginagawa ko po is yung i-research nyo po sa internet yung Love, Peace, and Harmony. It really helps. Noong una hindi ako naniniwala. Pero sinubukan ko, it helps. Lalo na po dito sa klinik ko. Kasi wala naman pong pupunta sa akin na walang sakit. Lahat po ng pumupunta sa akin may sakit. At alam nyo po ba na kapag ang lugar ay pinupuntahan ng pasyente na may sakit, lahat po ng sakit na yan, kumakapit sa sahig, kumakapit sa wall. Kaya nga po, doon ko po natutunan kung paano mag-cleanse ng asin para mawala po yung negative. And I'm sharing it to all of you. I've been doing this for the past 26 years. At wala naman pong masamang ibinigay sa akin. I'm still alive. Doon po sa hindi naniniwala, it's okay, no problem. Sabi ko nga sa inyo, you can stop watching me if you don't believe in me. Tapos po, kung magagawa niyo po, you try to change your diet. As much as possible, kung kakain man po kayo ng karne, maglagay po kayo ng vegetable.
Kasi kailangan nyo po ng roughage. Kailangan nyo po ng fiber. Para po gumanda po yung gut nyo. Kapag gumanda po yung gut nyo, yung pong immune system nyo gumaganda din po. Kailangan nyo pong damihan ng kain ng fiber foods. Iwasan nyo po yung mga fast food. Tapos po, iwasan nyo rin po yung lahat ng processed foods. If you will just follow me, you will see the difference in just a matter of 3 to 5 days. Hinahamon ko po kayo. Baguhin nyo po yung ginagawa nyong kain. And then, 3 to 5 days lang, i-observe nyo yung katawan nyo. Mawawala po yung mga nararamdaman nyo sa katawan nyo. Kasi alam nyo kung bakit? Yung system nyo mag-a-alkaline. Pero don't try to forget ha, kailangan nyong uminom ng tubig para doon sa mga organs nyo. Sinabi ko na po noong nakaraan sa inyo, kailangan nyong uminom ng tubig para sa puso, sa liver, sa kidney, sa lungs. Kasi kung di po kayo iinom ng tubig, wala pong mangyayari. Tandaan nyo, sa pinag-aralan ko, bago tumakbo ang liver, kailangan niya 1.5. Ang kidney, 1.5. Ang puso, 1.5. Ang balat nyo, 0.5. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, you have to take a bath at least 2 to 3 times a day. Kasi kailangan hydrated po yung katawan nyo. Hindi po dapat kulang ang tubig. Kaya doon po sa mga diabetic na nakikinig sa akin, you try to drink more water. May limitations lang po ako kapag mataas na po ang creatinine. Lalo na po sa hindi na nakakaihi. Kasi pag uminom kayo ng maraming tubig at hindi na po kayo nakakaihi, kasi yun na po yung end stage eh. Magkakaroon kayo ng edema. Yung pong edema hindi ko gusto. Doon po sa okay pa, na wala pa pong control yung pag-inom ng tubig, you can drink as much as you can. Wala pong namamatay sa pag-inom ng tubig. Kailangan nyo pong uminom ng maraming tubig. Tapos po, ang tubig na iinumin nyo, hindi po pwede ang distilled. Pwede po kayong uminom ng purified. Pero hindi po pwede ang distilled. Katulad po yung mga nagtatanong sa akin when I was in Baguio, Dok, po pwede po ba kaming uminom ng tubig na pinakuluan? No. Kasi ang kulong tubig po is classified as dead water na po. Wala na po itong nutrients. Wala na pong minerals. Yung pong tubig na nanggagaling sa balon, it's still okay. Mas gusto ko po yon. Tapos po, doon po sa mga pasyente na may nararamdaman na pong symptoms. Kasi sa totoo lang, doon sa ina-analyze ko, kung pupunta kayo ng ospital after 6 days, na meron na kayong difficulty in breathing, usually, ito na po yung severe and critical. Kasi yung di ba sabi ko sa inyo, there are 4 conditions, mild, moderate, severe, and critical. Kung on the 6 days, nandoon na po yung hirap yung paghinga, tsaka pa lang kayo pupunta sa doktor, at gagamutin sa ospital, I think this is already bad. You know why? Kasi may difficulty in breathing na eh. Ang gagawin sa ospital, tutubuhan na kayo, be-ventilate na kayo. Kaya nga sabi ko nga, prevention is better than cure. Doon po sa mga pasyente na nakakaramdam na ng signs. Yung grabe po ang sipon, may dryness na po dito. I think dapat uminom na kayo ng mga sinabi ko na mga food supplement last time. Huwag nyo na pong antayin na mag-worse pa yung kondisyon nyo. Kasi, sa tingin ko po, hindi rin po pare-parehas ang pasok ng viral load sa katawan natin. Kasi may mga cases po ng pasyente na 3 days lang, nag-worse na eh.
Lalo na po pag ang pasyente ay may underlying na sakit. Kaya nga po, hanggat magagawa nyo, yung protocol na itinuro ko nung nakaraan, just try to do it. Huwag lang nyo lang pong gagawin yung katulad ng isang taga-US na uminom po ng isang basong tubig na nilagyan ng asin. You can do it in emergency cases, pwede. Pero yung gagawin nyo, iinom kayo araw-araw ng isang basong tubig na may asin, I don't think it's advisable. Kasi di ba sinabi ko sa inyo noong nakaraan, ang mahirap pong tunawin is the sodium. Subukan nyo. Maglagay kayo sa basong tubig. Tingnan nyo. Hawakan nyo yung ilalim ng tubig, makakapa nyo may asin pa rin. Kasi ang required lang po na dapat nating kainin na salt sa isang araw is 1/2 teaspoon to 1 teaspoon. Pero kung ang iinom nyo ganun kadami, araw-araw, that's not advisable. Hindi ko po nire-recommend. Kasi yun po ang pwedeng pagmula ng pagkakaroon ng constriction. Ibig sabihin, tumitigas po yung mga blood vessels nyo. Hindi po maganda yon. Baka nailigtas kayo sa COVID, namatay naman po kayo sa sakit sa puso. Yung pong itinuro ko, that's the best. Kasi, hindi nyo kailangan lunukin, iginagargle nyo lang yung asin. And then, pinalalanghap ko lang po kayo sa inyo, yung steam inhalation. Pero yung pong pag-inom ng araw-araw, isang baso ng may asin, no. Don't do it. Kasi baka ho, tandaan nyo ha, ang calcium at saka ang potassium, magkakonect yan. Baka ho, masyadong tumaas ang potassium nyo, o kaya bumaba masyado ang calcium nyo because you're drinking too much sodium. Lahat po ng bagay na sobra is bad. Kailangan andun lang po tayo sa realistic figure. Okay. At least tinuruan ko na po kayo kung paano gagawin nyo. Sa umaga, uulitin ko po ho. Mag-gargle kayo ng tubig na may asin. 1/2 teaspoon. Sa isang 8 ounce ng water na lukewarm. I-gargle nyo po yon. Lukewarm ho. And then afterwards, banlawan nyo ng tubig na wala ng asin. Then after that, you drink po the apple cider vinegar. Sabi ko sa inyo, lagyan nyo ng 2 tablespoon ng apple cider vinegar. Tapos, kung meron kayong honey, 1 teaspoon honey. Or kung meron kayong aloe vera, 1 cup po ng aloe vera doon sa apple cider vinegar. Yun po ang gawin nyo. Inumin nyo po siya. And then, sa gabi, ganun din po ang gawin nyo. Tapos po doon sa mga nagtatanong doon sa steam inhalation, ang sabi ko po, gawin nyo lang po ang steam inhalation, salt, kapag lumalabas kayo ng bahay. Kung sa loob ng bahay, wala naman pong may COVID symptoms, at okay naman po kayo lahat, you don't need to do it every day. Pwede na po yung pag lumalabas kayo. Tapos, maligo po kayo ng tubig na may asin. Kasi that's the best po. So far, so good. I think I had enough today. Okay, ulitin ko po ho. Doon sa mga diabetic, doon sa may mga problema sa puso, doon sa may mga fatty liver, doon sa may mga cancer, doon sa may mga kidney failure, try to stay at home. Huwag po kayong lumabas ng bahay. Huwag nyo pong hamunin si Corona. Dahil sinitiyak ko po sa inyo, matatalo kayo. You just stay at home. Doon po sa mga nagme-maintenance, inumin nyo lang po yung gamot nyo. Huwag nyo pong tanggalin. Kasi hindi ko pa po kayo nakikita.
Ngayon, kung gusto niyo po naman ng natural way, i-change niyo po yung diet niyo slowly. Para po magbago yung takbo ng circulation niyo. Kasi kailangan niyo po yung dugo niyo maging healthy. Para po malabanan niya po lahat ng bacteria at virus na papasok sa katawan niyo. And that's one of my objective kung ba't sinasabi ko sa mga pasyente ko na you have to eat healthy foods. Tandaan nyo ha, lahat ng leafy green vegetables is good. Lahat ng mapapait na vegetable is good for the liver. Lahat ng leafy green vegetable is good for the blood. Yung pong mga yellow vegetables is good for the eyes and the hair. Okay. Tapos po, kung magagawa nyo, kung nagpipersist pa rin yung mga symptoms na nararamdaman nyo, dapat po, you try to seek a doctor. Or, magbunta po kayo sa barangay para po ma-check kayo. Kung meron man po nakikinig sa akin dyan na PUI or may COVID symptoms, I would like to help you the natural way. Katulad po nung ginawa ko dun sa PUI na pasyente na taga Parañaque. I just need to check you para makita ko po anong organs yun ang affected. Pero kailangan po, katulad po nung pasyente ko na yon, dapat religiously po sumunod kayo. Doon sa mga nakikinig na may PUI or COVID patient, I'm willing. Nagamutin kayo. Pero kaya lang, sabi ko nga po, meron nang nagsasabi sa akin na kung pwede dito dadalhin sa akin yung COVID patient. No! Hindi po ako pumapayag nun. Kailangan po may facility kung saan pwede po akong pumunta. Or kaya mag-cam to cam. Kasi ayoko pong i-sacrifice yung mga tao dito sa lugar ko. Pwede po akong gumamot niyan cam to cam. Katulad po ng pasyente na PUI na ginamot ko. Pwede po kayong gamutin ko. Kasi alam niyo, sa totoo lang, kaya yung pasyente po, until now, hindi ko pa po pinapatest ng second test is because I need to confirm kung wala ng virus sa katawan niya. Kasi right now, sa mga lumalabas na test, yung negative nagpa-positive. Or yung positive nagdi-negative. Something like that. Kasi tandaan nyo ha, may mga cases po na even after 14 days or 28 days, lumalabas po na ang coronavirus nasa katawan pa rin po ng pasyente. And that's bad. Ibig sabihin po, dapat nalalabanan na po yun ng immune system natin. Pero it seems na hindi ganun na nangyayari. Kaya po, dun sa mga pasyente po na nag-negative na, magpa-second test po kayo para malaman kung talagang negative na po kayo. Okay po. Sige po, pwede na po kayo magtanong uli.
Tita Letty, hindi po pwede na uminom ng tubig sa balon na madumi. Kailangan po yung tubig potable. Kaya nga po, yung tubig sa balon, kailangan pinapatest nyo po yan bago nyo po inumin. Kasi pag may E. coli po yan, magkakaproblema po tayo. Doon po sa mga gusto magtanong, sige po. Okay po, I think wala na pong mga tanong. I think okay na. Basta't huwag niyo lang pong kalimutan yung itinuro ko. At least meron na kayong panlaban. May initial kayo na prevention. Salamat po ng madami dun sa mga nakinig uli sa akin. Dun po sa nasa ibang bansa, salamat din po. Sana po you learn something today na pwede nyo i-apply. Thank you so much for watching. Thank you so much for taking time to watch me. Doon po sa mga pasyente ko, I miss you all. Thank you so much. At nandiyan kayo na nakikinig pa rin sa akin. Doon po sa mga bagong listeners, salamat po ng madami sa pakikinig. Sana po matapos na po itong bangungot na to. Let's all pray hard na sana po pakinggan na tayo ni Lord. Thank you po sa inyong lahat. I will see you again next time. Thank you for watching. Bye-bye po.